Minsan, nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. May desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yun. Galit na galit ang kapatid ni Ann Curtis na si Jasmine Curtis Smith kay Quezon City 4th District Representative Bong Suntay dahil sa umano'y hindi angkop na pahayag nito tungkol sa kanyang kapatid na si Ann. Nagugat ang issue matapos magbigay ng halimbawa si Suntay sa hearing kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte noong March 3, 2026 kung saan nabanggit ang pangalan ni Ann kahit wala itong kinalaman sa usapin. Habang ipinaglalaban ni Suntay ang mga simpleng imagination o mga pahayag na hindi naman maipapatupad ay hindi dapat maging batayan ng kasong sedisyon. Dito ibinahagi ni Suntay na minsan niyang nakita si Ann sa mall at nag-isip umano siya ng iba't ibang senaryo at iginiit niyang hindi siya maaaring kasuhan dahil iyon ay nasa kanyang imagination lamang. Nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. May desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yun. Pero, di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Ilang mambabatas ang agad na kumondena sa naging pahayag ni Suntay. Isa na rito si Leila de Lima na nagsabing, I voted to strike the remarks of Representative Bong Suntay about Ann Curtis from the record of the House Justice Committee hearing, as I find them unacceptable and disturbing. These sexist and misogynistic statements should not be tolerated in any space in our society, especially in Congress and other government institutions. Nagpahayag din ng saloobin ang broadcast journalist na si Karen Davila, a congressman, a representative of the people, paid by the nation, a husband, a father with daughters, without the consciousness, knowledge of decency of how women should be talked about. Please keep your sick thoughts to yourself. More than striking his comments off the record, he should apologize. Women's Month pa talaga. Samantala, maringing nagsalita si Jasmine Curtis Smith laban sa kongresista. Respectfully, Bong Suntay, what on earth? Bakit ganun ang thinking? Happy National Women's Month. This moment is not about one female celebrity. It is about how all women, regardless of profession, continue to be reduced to bodies in spaces dominated by men in power. When a congressman publicly narrates his desire and imagination about a woman he once saw or dreams he saw, it reinforces a culture that treats women as consumable, as a spectacle, as fantasy, as objects for commentary, rather than as a whole human beings with agency, intellect, and autonomy. We cannot continue excusing this as just being honest or just a compliment. It is neither. Respect is not complicated. If we want safer environments for our daughters, nieces, and future leaders, accountability must begin with those elected to represent us. Sa ngayon, wala pang pahayag si Ann Curtis hinggil sa issue. Ang huling update tungkol sa aktres ayon sa kanyang ina na si Carmen Curtis Smith ay ligtas na nakasama ni Ann ang kanyang mag-ama na sina Erwan Yusaf at Dalia Amelie Yusaf sa Oman. Matatanda ang napilitang bumalik sa Milan ang eroplano ni Ann na dapat sana'y patungong Dubai dahil sa umiiral na tensyon sa Middle East. Kinumpirma ito ng kanyang ina sa isang social media post. Praise and thank you, Lord. They together na, Erwan and Dalia and Ann. They are safe na sa Oman. It was a nightmare kanina. Ann landed today sa Oman. Keep them safe, Lord, till they get back to Manila. Samantala sa Instagram story ni Erwan, nagbahagi siya ng isang video kung saan nakarating na sila ni Dalia sa Oman. Ano ang masasabi niyo sa revelasyong ito ng hayagang pagnanasa ng isang public official sa isang aktres? Sa tingin niyo ba ay dapat siyang kasuhan? Share your thoughts below.